part 2 of our Dingalan trip. 5 PM natapos ang aming day tour trip, hindi na kami sumama pabalik ng Manila. Dumiretso na kami dito sa aming staycation. Nag-rent na lang kami ng trike for 450 pesos. We booked sa kanilang Facebook page. This room cost 4,100, good for 3 packs. The problem is, walang malapit na tindahan, wala silang restaurant dun sa aming pinag-stayhan, kaya naglakad na kami para maghanap ng mga pwedeng kainan. Bumili muna kami ng bread for tomorrow for breakfast. And next ay naghahanap kami ng karinderya or yung mga lutong ulam na. Very liblib din kasi yung lugar, kaya walang jeep or tricycle na dumadaan para pwede sana namin parahin. And napakadilim din ng aming dinadaanan kasi walang street lights. So that's our first night. Tomorrow morning, nagpunta na ako sa swimming pool. Ito talagang hinahabol ko dito dahil alam kong maalon sa Aurora, hindi talaga pwedeng makaligo. Kaya ang hinanapan kong place or staycation ay my pool. For breakfast ay cup noodles, pritong tinapay, and of course 3-in-1 coffee. Naman silang pwedeng gamitin na utensils and of course kitchen, pero hindi na kami nagluto. For today, kailangan naming sulitin ang aming binayad. We went sa swimming pool, picture taking, marami din sila mga amenities pero hindi din namin masyado napakita. And here's the best part. Yes, meron silang ocean view and here's the view ng Aurora. Again, kung mapapansin nyo, napakalakas ng alon. I know dahil nag-search na rin ako, kaya talagang naghanap ako ng place na may swimming pool. Kahit malayo sa kabihasnan, go. Ulitan namin everything before 12 PM kasi dapat check out na namin. Kahit check out time, pwede pa rin naman kami magstay sa resort, kaya nakapag-picture taking muna kami around with our new outfit. O, diba? Pansin nyo, napakakulimlim ng araw dyan. Kaya we're thinking if mag-extend pa ba kami ng another night. Then, bumalik na kami sa sentro ng Dingalan. We rent 300 pesos strike. Sabi namin kay Kuya Driver, please, sa restaurant na okay so we can eat ng maayos, ng real food, ganun. So, dinala niya kami dito sa Blue House. So, look naman yung mga food. And alam nyo ba, tuna. Isdang tuna ang kilala sa Dingalan. So, most of our food are from tuna. Dito din sa sentro ang terminal pabalik na Manila. Again, ayaw pa namin bumalik. So, naghanap kami staycation and we found this. 2,000 only for 3 packs. For our day 3 itinerary, this is for land tour. Nag-rent kami ng trek for land tour. Tinawaran namin ng 1,200 pesos. Pero 3 spots na yung mapupuntahan mo. 8 AM yung calling time para makagala kami before our check-out. So, first destination is Grotto. Ito ang kilala sa Dingalan. This is the view. Wow. I always pray to the Lord that, Lord, please, nawa maaraw so we can enjoy the day, enjoy our land tour. Kaya kami nag-extend for this. And I thank God na siya ay tumutugon, mabuti, mahabagin at mapagmahal talaga. Kasi tignan nyo naman, maaraw so we can enjoy the day. Next stop is the Pacific View Deck. Hindi pwedeng malagpasan nyo ito, especially pag nagla-land tour kayo kasi ibang-iba yung view dito. May konting hike pero okay lang, carry nyo yan kasi ito naman yung bubungad sa inyo. Ang kagandahan sa Aurora, hindi lang siya with this view pero pwede kayo mag-hike. May dagat, may falls, at syempre may ahas. Charot. Guys, mag-ingat kayo kasi ito yung nakita namin dun. So, be careful na lang. Pero deadma because I know God is with us. So, let's enjoy the view na lang and appreciate it so much. So, let's take a video, pictures. Spot naman natin ay almost 30 minutes drive. Ito ay Dikapanitikan. Ha? It's Dikapanikian. Ang hirap niyang bagitin pero si Kuya truck driver na yung bahala sa amin. So, ito. Nagpunta kami dito kasi supposedly dapat makapag-swim kami pero hindi na kasi anong oras na rin naman in-enjoy na lang namin yung view. Actually, nagbatuhan lang kami ng bato there. Ang view niya ay may ilog siya na papunta sa dagat. Then coconut trees and all. Yeah. At syempre, hindi mawawala ang Pasalubong Center. It is a proof na nakarating ka talaga there. So, ayan. We bought something. After we check out, kumain muna kami bago magpunta sa terminal. Buti na lang maraming kainan there. And ang sarap ng istang yan. After we eat, alam namin mahaba yung biyahe. Buti na lang malapit lang yung karinderya doon sa bus terminal. Kaya lang lakarin yan, guys. Mababait ang mga Dingalan local so you can ask them anything, anytime, anywhere you want. Saktong-sakto lang yung mga kaganapan namin for today. So, 2 PM nakarating na kami sa terminal. 2:30 magpapasakay ng pasahero. Last trip papuntang Cubao is 3 PM. The pamamasahe for a student is 333. Look at the view. Hindi ko nakita yan kasi madaling araw kaming bumiyahe nung pagpunta namin sa Aurora. Exact 10:30 PM nakarating na kami sa Cubao. Kumain muna kami sa 7-Eleven kasi 12 AM pa yung biyahe pabalik ng Calamba. That's all for our Dingalan trip and here's our breakdown expenses. I thank God for this trip kasi alam kong siya talaga nag-set ng schedule and even yung pagbigay sa amin ng araw, walang aberya. Super smooth ng aming biyahe, wala kaming nakalimutan and all. So to answer the question, kasya ba 7,000, 3 days, 2 nights sa Dingalan Aurora? Yes, kasya po and may sobra pa. For any questions guys, comment lang kayo. Bye! Thank you so much!